Tila nakapagpigil pa si Angeline Goren sa mga bumabatigo sa kanya kaugnay sa naging reaksyon nito sa ginawang pagsasapubliko ng ex-partner nitong si Buboy Villar sa bagong pamilya nito. Sa social media ni Angeline, nag-alabas ito ng statement kaugnay sa dahilan kung bakit ngayon lang umano siya nagsalita kung saan may bago na ang aktor. Pinalalabas kasi ng publiko na hindi pa nakaka-move on si Angeline kaya daw hindi niya matanggap na may bago na ang aktor at ito umano ang dahilan kaya niya sinisiraan ito. Long post ni Angeline Gorens. The reason why I am speaking and bakit ngayon lang? I've always told him na ayokong makompare. Huwag niya hayaan na mabash ako at ang pamilya ko. Kasi wala akong nagawang mali sa kanya noon hanggang ngayon. Pero nung nag-reveal siya, maraming negative comments about sa akin at family ko. To the point na kino-compare family ng girlfriend niya sa family ko. And ako na never nag-cheat, ang dami kong hate na natatanggap. Hinayaan niya yon kahit nananahimik ako, may bash pa rin sa akin. E di ilabas ko na lang yung totoo. Kasi nakakasawang mabuhay ng mabuti siyang tao habang kami masama at higit sa lahat, hindi niya kami ipagtanggol. Bakit ba ako nagagalit? Ilang beses na nila ako binastos at hindi nirerespeto maski ang anak ko. Ilang beses ko na sila kinausap para sana maging maayos pero hanggang huli, hindi pa rin nila ako pinakinggan. Kung makikita nyo mga interview ni Buboy sa GMA, palagi niyang sinasabi na nirerespeto niya ako at mahal daw niya mga anak namin. Ayoko na magamit ang mga anak ko para sa ikalilinis ng pangalan niya. Pinapalabas niya palagi na siya ang nag-aalaga na kahit bihirang-bihira niya lang mapauntahan mga anak namin. Kaya nga halos lahat ng comments, si Buboy daw nag-aalaga kasi yun yung pinalabas niya sa media. Never niya naalagaan mga anak namin ng isang linggo, laging isang araw lang at bilang lang sa daliri sa buong taon. Sa girlfriend naman ni Buboy, hindi pa pinapakilala ni Buboy sa amin yung girlfriend niya, nagsusumbong na anak namin na naghahalikan daw sila sa harap nila at magkatabi sa kama na gusto sana ng anak naming babae na katabi ang papa niya. Pero imbis na ganon, sa floor nila pinatulog mga bata katabi ng yaya. Ilang beses na ulit kahit naman siguro sinong nanay magagalit. Kinausap ko na sila about dyan paulit-ulit pero hindi pa rin yun nasunod. Minsan na nga lang kitain yung bata, ganun pa ginagawa. Pwede naman ipabukas yung harutan pag wala na yung mga bata sa kanila. Siguro kahit sinong nanay magagalit at higit sa lahat, bawal yun gawin sa harap ng mga bata, lalo at 7 years old na si Vlans. May utak na at hindi dapat niya nakikita yung ganong bagay. Galit ako malamang, respeto lang sana sa mga anak ko. Pinagsabihan ko rin si Buboy na wag na i-vlog yung mga bata dahil sa tuwing binavlog niya, nababasa namin sa comments na puro negative about sa side ko. Una sa lahat, kahit kailan, hindi pinagbawalan si Buboy pumasok sa bahay namin at hindi siya tinatratong iba. Malaya siyang makapunta sa bahay namin kung ano man nakita nyo sa magpakailanman. Lahat yon ay ginusto ng writer para mapadrama yung storya. Walang katotohanan, kainuman pa ng papa ko si Buboy kapag may events. Sinabihan din namin si Buboy na magsalita about doon pero ang sabi niya oo daw pero nitipas na ang ilang taon. Hindi pa rin niya naipagtanggol ang mga magulang ko. Sobrang bait ng mga magulang ko sa kanya, sobra. Mga anak ko naman pinagkasunduan namin na iiwan namin sa mga magulang ko nang dahil hindi daw kaya ni Buboy mag-alaga, gawa. Nang wala siya sa bahay nila palagi at yung mga magulang ni Buboy ay gabi-gabi nagiinom at kung ano pa man na hindi dapat gawin, baka mapano ang anak naming babae. Siya mismo aminado na hindi pwede mga anak niya sa kanila. Sa sustento naman, wala namang problema, hindi siya nagsustento for almost 2 years. Wala naman kami kahit kailan nireklamo kahit 40k per taping, per hosting, per day si Buboy. Choice na yon. Tinanong ako ng Pep kung bumaba na daw ba sustento simula nang lumabas anak nila. Sinagot ko lang yung tanong pero ginamit nyo na para i-degrade ako.
Oras na lang sana para sa mga bata, doon na lang sana bumawi dahil siya lang ang meron ng mga bata. Nasa Amerika ako dahil lead ko magtrabaho. Dalawa ng trabaho ko sa Amerika dahil kahit future nila, kailangan ko simulan ng ipon. Sa mga nagsasabing iniwan ko daw si Buboy dahil mahirap lang siya, kahit kailan hindi ko siya iniwan. Kahit hindi na niya ako napapakain ng mga araw, nagpapadede ako kay Vlans, sinamahan ko siya sa hirap. Kahit kapatid ko na mismo bumibili ng food namin noon, sinamahan ko pa rin siya dahil mahal ko siya. Binayaran ng mama ko upa namin ng 1 taon, tinulungan namin si Buboy makabangon dahil mahal ko si Buboy noon at wala na ako ibang gusto mangyari kundi maging buo palagi. Pero paano naman ako? Sinasaktan niya ako, konting away lang, mananakit na dahil alam niyang hindi ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Gabi-gabi umiinom at pag uwi, maoy. Tapos ending, puro na naman pananakit at pagmumura sa akin sa harap ng 1-year-old. Binangga niya yung kotse namin sa araw mismo ng birthday ni Vlans dahil nagtatalo kami. Andon anak ko pero nagawa niya yon at walang katapusang manloloko. Ilang beses niya ako niloko ng paulit-ulit pero anong ginawa ko? Pinatawad ko at umasang baka sakaling magbago. Pero hanggang huli hindi pa rin siya nagbago. Wala na akong choice kundi iwan. Dahil napapagod na akong lokohin. Napapagod na akong saktan, physical. Sinakal niya ako habang nagpapadede ng anak kong babae nang dahil nade-depress ako. Wala akong kain, umiiyak ako, nagstay pa rin ako. Ayokong lumaki anak ko na may trauma nang dahil sa ama niya. Buntis ako kay George, iniwan ko siya dahil ayokong makita ng lalaki naming anak na pwedeng manakit ng babae habang tumatagal. Lumalala, pagiging violent niya. Masakit mang iwan siya pero kailangan kong gawin dahil baka mapatay na lang niya ako dati. Grabe siya magalit at mag-inom. Maski stepfather ni Buboy, pinagbubuhatan ako ng kamay at ipapakulong na sana. Pero dahil pa rin sa pagmamahal ko kay Buboy, inatras namin. Hindi namin kailanman naging problema na wala siyang pera. Hindi ko yan niloko kahit kailan naging tapat ako. Ang hiniling ko lang sa kanya maging maayos siyang tatay sa anak namin at huwag niyang kalimutan dahil nasasaktan yung anak naming babae. Masakit yon para sa amin na sinasabi ng anak naming babae na, "Where's my papa? Is he not gonna visit me anymore because he has a new baby?" May utak na anak namin, nasanay si Vlans na kausap niya papa niya. Kung anak nyo na yung nasasaktan, ipaglalaban nyo din. Hindi deserve na mga bata yung pagkukulang ng ama niya. Oo, wala ako sa Pilipinas para sa mga anak ko dahil kailangan ko magtrabaho. Graduate ako sa Amerika at sa Amerika lang ako pwede magtrabaho. Mga anak ko, gustuhin ko man na maiuwi sa Amerika pero paano ako magtatrabaho? Mas kailangan ng mga anak ko pera ko para mabuhay sila at nagsakripisyo ako hindi para sa ikasasaya ko. Maya't maya umuwi ako ng Pilipinas para makita at makasama ko mga bata. Hindi ko kailanman ginusto mag-Amerika at iwan sila kahit sinong nanay. Hindi gugustuhin mag-ibang bansa para itaguyod ang anak.